Amen. Praise God. Madaydayaw na ako kabsat. Mag-e-exhort po tayo ng giving, no? Alam nyo, it's hard to exhort giving, especially you are the one pastoring the church. Na ikaw ay mag-e-exhort ng giving kung ikaw ay pastor ng isang iglesia. Lalong-lalo na kapag linggo, paulit-ulit mo lang sinasabi na about giving. We are all Christians. Tayo po lahat ay Kristiyano. Alam nyo, parang kung ulit-ulitin po natin yung pagbibigay, you are mandating people to give because of your own personal benefit na lang na pastor. Parang ganoon na po, mga ginigiliw. Actually, dito sa church, minsan, wag na nating sabihin yung giving. Kasi nakakaya pa ulit-ulit. If you are a Christian, you know already your obligation as a Christian. Diba? Actually, konti lang po, kakain naman po tayo dito, diba? No? Lahat naman po tayo kakain dito. Konti lang po, I just want to exhort about the giving. No. Alam nyo, sa bayan ng Israel, palaging ito po ang sinasabi ko, tinuturo ko po sa mga lahat ng churches na nag-iimbita sa akin na lalong-lalo na pag mag-exhort po ako ng giving, pagbibigay para sa Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo ang bayang Israel, the place, ito yung lugar ng Panginoon. Alam nyo yung bayan ng Israel, ang ginagawa ng bayan ng Israel noong unang panahon, yung unang bunga ng hinog na pwede nang apitin, pwede nang i-harvest, supposed to be palay or anumang klase ng itinanim ng bayan ng Israel, yun ang una nilang aanihin, yung unang bunga na hinog na. Kinukuha mo nila ang mga hinog na bunga ng mga halaman na ito, ng mga tanim na ito, na palay, sabihin na lang nating palay. Hindi po nila inuuwi ito sa kanilang bahay para ilagay doon sa taas ng kanilang lutuan para gawing binhi. Ang ginagawa po nila, dinadala po nila ito sa bahay ng simbahan. Dinadala po nila ito sa bahay ng Panginoon, mga ginigiliw. Pero ang ginagawa natin, bilang isang, alam nyo, taltalon, no? Ang ginagawa nila, yung unang bunga, nilalagay nila doon sa taas ng kasukuran, yung paglutuan, para gagawin nilang binhi, mga ginigiliw. Kaya, alam nyo, ang bayang Israel, sobrang pinagpala ng Panginoon, bless ng Panginoon, mga ginigiliw. Yung mga bayan ng Israel. Napakayaman ang kanyang bayan. Kaya, kung ginagawa mo kasi yun, binibigay mo yung para sa Panginoon, yung unang bunga ng yung tanim, binibigyan mo ng karapatan ng Diyos na pakialaman niya ang iyong bukirin, pakialaman niya ang iyong talon. Diyan pagmulaan, binibigyan mo siya ng karapatan na siyang magte-take good care yung pamumuhay mo, yung trabaho mo. So, ibig sabihin, sa lahat ng panahon na yon, iingatan ng Panginoon yung bukirin na yon, yung pinagkukunan mo ng pamumuhay. Opo. Kaya, ganon pinagpapala ng Panginoon ang kanyang bayan. Yun din ang pangako niya sa Malakay. Try me, sabi niya po. Then I will open the doors and windows of heaven to pour out my blessing. Anyway, hindi naman po natin ina-afteran niya. Katulad po ng simbahan na ito, as you can see, hindi po natin
tinataas yung sarili po natin because we are the one managing it. Hindi po kami nanghingi para mapaayos ito o may patayo ang simbahan na ito. Hindi po kami nanghingi. Yung pagtatayo po ng simbahan na to, ibinigay po ito ng Panginoon sa amin. Hindi po kami nanghingi sa kapwa namin. Although, may mga nagbigay. Pero hindi namin sila pinilit. Kung makikita niyo yung bahay namin dyan, yung dalawa dyan, bahay ng Panginoon, yung dalawa na yan. Anong nakikita niyo sa ceiling niya? Di ba? Hindi pa tapos, di ba? Eh kung ako lang, kami lang sanang mag-asawa, unahin namin yan kasi sarili namin yan eh. Sarili namin yan. Unahin namin yan, pagkakakitaan namin yan eh. Hindi nga namin pinagkakitaan yan kasi yung mga nag-aaral na estudyante, dyan sila nakatila, libre pagkain, libre ilaw, wifi, tubig, kuryente. Praise God. Ang kapilagadal nga nasayat, dyan lang mo kingkan, nagadol libre kingkan. Oh. Then ayusin nyo. Kasi binigay yan ng Panginoon sa inyo. Linisin nyo. Baka no siya kumalista sa bawang tupagyanan nyo. No? Hindi. Ganun po ang Panginoon. Mga ginigilid. Diba? Kami sana mag-asawa. Unahin namin yan. Sa amin yan eh. Pero inuuna po namin ang bahay ng Panginoon. Kaya yung binibigay po natin para sa Panginoon, yun ay ginagamit sa pagkain ng templo ko. Sabi niya sa salita ng Panginoon eh. Pagkain. Yun ang kinakain natin. Pagkatapos ng gawain na ito, nagkakaroon tayo ng food fellowship. Diba? At yung iba, ginagamit din natin to pag pumupunta tayo sa labas. Nagmi-ministry tayo sa Kalinga. May nag-invite sa atin para mag-share ng salita ng Panginoon. Opo. So, yun ang pagbibigay. You give because you love God. Hindi, you give because you love pastor. Hindi po. Giving is holy. Ang pagbibigay ay banal. Kaya nakakaya kasi na, kada Sunday, ulitin mo. Nakakaya doon. Sa totoo lang, nahihiya po ako na sabihin, thank you, mga kaibigan, salamat sa salita ng Panginoon, it's time to give our tithes and offering. Nahihiya talaga ako. Nakakaya pa ulit-ulit na lang. Every Sunday na sasabihin mo, sana hindi na natin babanggitin yun. Katulad ng sinabi ni Daddy, sa church nila, ang ginawa nila, wala nang nag-exhort ng giving. Sa church nila, nilagay lang nila sa harapan. Pero wala pa rin nagbibigay. Diba? Wala pa rin nagbibigay. Anyway, tinuturuan ko po kayo, yun ang sikreto ng blessing. Kung ano yung sukat ng yung ibinigay, yun din ang sukat na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Diba? Alam niyo yung mga ganito, kung bakit nararanasan namin ang pagpapala ng Panginoon. Dahil dito, yung bahay na ito ng Panginoon, hindi namin hiningi ito kay Ma'am Vicky. Hindi po. Oh. Kung sarili lang sana namin, sa amin na lang sana ito, ipapatayo na lang sana namin na sarili naming bahay, pagkakakitaan pa. Malaking bahay na sana ito. Ilang kwarto na ito? Baka 7 kwarto na ito. 7 kwarto times 7,000 each. 49,000 monthly niya. Diba? Ang 7 times 7, 49 ba? Oo. 49,000. Ang kita niya, 7,000 isang door sana. Pero hindi po namin niisip yun. Ginawa namin ito para sa Panginoon. So, yun ang pagbibigay mga ginigilid. No? Hindi namin kayo punepersa na magbigay. Sana, huwag na natin paulit-ulit na sabihin. Lagay na lang natin dito o lagay na lang natin sa likod. Nakakaya yung paulit-ulit. Every Sunday. I remember one time yung kwento ng isang kabataan natin dito. Napupunta silang mag-ministry. Nakalimutan nila yung paglagyan ng tithes, yung isla basket. Hamong alipatan tayo tata na pintas karamid tata ako na kami pastor. Pintas ako lipatan na pintas tita.
Number one po ng alipatong dajeng kadita din napintas ka aramid ko na. Di ba? Kaya, inuulin ko po, sana wag na natin ulitin yon. Even my wife, wag na natin, it's time to give our thanks and offering. Diyos ko. Parang kaslang marunaw di puso. Diba? So yun lang, we give for the Lord. Pero kung wala, hindi naman po sa pilitan ang pagbibigay. No? Hindi naman po sa pilitan ang pagbibigay. Sabihin lang po namin na the secret of blessing para pagpalain kayo ng Panginoon, mga ginipilit. May I now call the music team? Then closing prayer will be led to us by Pastor Ali.